Isang mapagpalang Sabado sa atin mga kapatid at welcome back again sa ating Facebook page at YouTube channel. So for today's video mga kapatid, ayan. So kakauwi ko lang galing sa aking trabaho at gawa na muna tayo ng video ngayon kasi wala pa yung aking asawa. So nasa practice sa church. Kasi kumakanta siya sa church tuwing Sunday, no. Worship song, no. So, pag-usapan natin itong trabaho, no? Kung ikaw ay isang Christian o isa kang born again Christian, na sinasabi mong born again Christian ka, dapat ka pa bang magtrabaho sa mga trabahong magbibigay ng immorality or magdudulot ng kasalanan sa iyong pagiging born again Christian, or ito ay tatanggihan mo? Kasi lalo na sa mga artista, no? Kasi kung malaki yung offer, siyempre manghihinayang nga naman tayo kung malaki yung offer sa atin sa trabahong ating gagawin. For example, isa kang artista. Tapos kinuha ka ng isang direktor. Tapos ang roles mo doon parang about sa sex yung magiging roles mo doon sa movie na yon, no? So, kung ikaw ay artista at ikaw ay born again Christian, kakagatin mo ba to or tatanggihan mo? Tapos malaki yung offer sa'yo. Kasi kung ito yung magdudulot sa'yo ng kasalanan, marapat tatanggihan mo to. So kahit anong trabaho natin, basta magdudulot ng kasalanan, tatanggihan natin dapat, no? Kasi magdudulot yun ng sin sa atin, no? For example naman, isa kang artist. So ikaw ay nagdo-drawing, tapos may nagpa-drawing sa'yo na malaki yung offer, tapos yung i-drawing mo is mahalay na painting or drawing. Kakagatin mo ba yon? Kung ikaw ay born again Christian, malamang tatanggihan mo rin yon. At ito pa, halimbawa ikaw ay isang artist or singer ka, tapos gumagawa ka ng kanta, nagra-rap ka, tapos o-operan ka ng malaking halaga, gagawa ka ng ganitong rap. Yung rap na gagawin mo is blasphemy, no? Nagdudulot ng blasphemy sa Diyos. Tapos born again Christian ka, kakagatin mo ba yon? Malaki yung offer sa iyo, kakagatin mo ba yon? Siyempre kung ikaw ay born again Christian, automatic na tatanggihan mo yon, no? Kasi yung sin diyan pinapadaan minsan sa malaking offer, no? Oo, kailangan talaga natin ng trabaho kasi kailangan natin ng pera dahil yan yung kailangan natin para mabuhay yung natin, physical na katawan natin, no? Kasi kailangan natin ng pagkain, no? Tapos yung mga pangangailangan natin sa bahay, bayad ng kuryente, ilaw, tubig at kung ano-ano pa. But kung alam natin na magdudulot yun ng kasalanan at magdudulot yun ng sin sa ating pagiging born again Christian, automatic na kailangan natin tanggihan yung bagay na yan. Dahil bilang isang born again Christian, kailangan natin magbigay ng liwanag. So, paano yun kung born again Christian ka tapos kinakagat mo pa rin yung mga ganong offer sa'yo ni Satan? Tapos pinagpapasalamat mo pa yun sa Diyos. Matatawag ba na born again ka sa ganon? Kasi, halimbawa, iniisip mo, trabaho lang naman yun eh. Hindi naman yun yung mismong ikaw eh. Trabaho lang yun kasi yun yung kailangan mo para kumita ng pera. But isipin natin palagi yung kinikita ba natin na pera kung sa maayos na paraan, no? Napakaraming ganyan yung mindset no? Sabi pa nga, may napanood pa nga ako na basta wala ka daw tinatapakan na tao, gawin mo yung bagay na ikasasaya mo. Walang problema na gawin yung bagay na ikasasaya mo, but kung ito ay nagdudulot ng kasalanan sa Diyos, itigil mo na kasi nakakasira yon ng pagiging born again Christian mo. Sinasabi mo na born again Christian ka, tapos gumagawa ka ng mga ganong bagay. Sabihin na natin na part lang yon ng trabaho mo, yes, para kumita ka ng pera, but yun, ginagawa mo na yun, nagdudulot ng sin or kasalanan, no? Doon pa lang sablay ka na bilang isang born again Christian, di ba? Pwede natin gawin lahat ng mga gusto natin gawin, pero alalahanin natin bilang isang born again Christian, meron na tayong mga limitasyon, no?
Hindi na natin hawak ang ating buhay, kundi si Christ na ang nabubuhay sa atin. At ang dapat natin gawin ay magpasakop at sundin ang kanyang kalooban. So yun lang mga kapatid. Magkita-kita tayo sa ating sunod na video, no. Mabilis na upload lang to. God bless everyone.